Hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki kung ganito ka. Tandaan yung mga kamama, yung mga sasabihin ko ngayon sa vlog na to, yung mga tips na i-share ko sa inyo, kailangan nyo po itong taglayin, kailangan pong maging ganito kayo upang hindi kayo kayang matiis ng isang lalaki. Kasi nare-realize po ninyo na kapag natitiis po kayo ng isang lalaki, parang hindi na kayo nila mahal. Kasi natitiis na nila kayo eh. Ibig sabihin, parang kaya na nilang mawala kayo. Pero sa kabilang banda mga kamamay, kung babaguhin mo lang yung sistema mo, kung babaguhin mo lang yung pananaw mo sa buhay at gagawin mo yung mga bagay na sasabihin ko ngayon, sigurado ako na lahat ng kalalakihan, hindi ka nila kayang tiisin. So mga kamamay, bago ko po i-share sa inyo yung mga tips na sasabihin ko ngayon, isa lang palaging hinihiling ko, wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video ito at mag-comment sa baba. So kung nagawa mo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong araw na to. So, papaano ka nga ba hindi matitiis ng isang lalaki gagawin mo ang mga bagay na ito? So, number 1, huwag ka palaging yes ng yes. Tandaan niyo mga kamamay, kung palagi kayong oo ng oo, payag lang ng payag sa isang lalaki, aabusuhin kayo ng mga yan. Okay? Iisipin ng mga yan na wala ka ng sariling desisyon. Huwag ka lang mapahiya sa ibang tao. Oo ka na lang ng oo. Mag-yes ka na lang na mag-yes. Pero kung ikaw yung babae na hindi palaging yes ng yes, yung tipong maaari ka pa rin mag-say no, hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki kapag kaganyan. Kamamay, paano mangyayari yon? Ibig sabihin mga kamamay, kung ang isang lalaki may gusto na makuha sa'yo at hindi ka yes ng yes, okay, at nagsasabi ka pa rin paminsan-minsan sa kanya ng no, dapat sundin mo to. Kapag ka ganun ng isang babae, mga kamamay, magkakaroon ng respeto ang isang lalaki. Yung tipong hindi kanya kayang abusuhin sapagkat may paninindigan ka, sapagkat alam mo sa sarili mo na mayroong dapat at hindi dapat. Okay? So, irerespeto ka ng isang lalaki. So, hindi isipin ng isang lalaki na ang bilis mong makuha, ang bilis mong utuin. Pag gano'n, nagkakarespeto ang isang lalaki mga kamamay, at doon po mga kamamay, nangyayari yung tinatawag na hindi ka kayang tiisin. Okay? Dahil kapag ka nagtampong isang lalaki, dahil sa hindi mo na ibigay ang kanyang gusto, dahil sa nag-no ka, lilipas ang panahon, marirealize niya na hindi ka ganong kababaw, hindi ka ganong karupok, hindi ka ganong kahina, hindi ka ganong kadaling utuin. So, siya yung bababa. Okay? So, siya yung bababa mga kamamay at hindi kanya kayang tiisin. Dahil marirealize niya na mali naman yung kanyang sinasabi. Mali naman yung kanyang gustong makuha. Kaya ikaw, ni nag-say no ka, irerespeto ka niyan. At yung mga taong inirerespeto, sila lang yung taong kayang mahalin. Okay? Kaya please mga kamamay, wag lang palaging yes ng yes. Parang isang lalaki, hindi lumaki ang ulo. Okay? Sabihin ng isang lalaki, okay lang naman sa kanya eh. Tatanungin ko lang siya pero automatic yes naman ang sagot nun eh. Pero kung hindi ka naman ganun, yung automatic na yes ang sagot at nag-no-no ka rin paminsan-minsan, malaki yung chance sa mga kamamay na ang isang lalaki magbaba ng pride sa inyo. Hindi nila i-expect na mababa lang yung standard mo sa kanya. Okay? Standard mo sa buhay, standard mo sa mga bagay-bagay. Kaya please, kung gusto nyo na kayo hindi kayang tiisin ng isang lalaki, pakita ninyo na huwag kayong yes ng yes, learn how to say no paminsan-minsan. So number 2, kapag kaya mo nang manahimik at lumayo kapag sumusobra na siya. Kapag kaganang ka mga kamamay, hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki. Yung tipong kapag lagi na lang siyang nang-aaway, wala ka namang ginagawang mali, wala ka namang ginagawang kasalanan, pero away pa rin siya ng away. Ikaw palagi yung sinisisi, ikaw palagi yung pinapagalitan. Kapag kaya mo nang manahimik, hindi mo na kayang pakinggan pa yung kanyang mga sinasabi at kaya mo nang lumayo kapag sumusobra na siya, doon ka hindi kayang tiisin. Sapagkat alam naman niya, sarili niya, siya yung nagkamali. At kapag bigla ka na lang nawala, napansin niya na bigla kang nawala, hindi ka na nagparamdam, mag-iisip yan. Magtataka, magtatanong, bakit bigla kang nawala? Bakit bigla kang nag-leave? Bakit bigla kang nang iwan? Sapagkat may isip niya na nasa kanya rin yung mali eh. Okay? Kung marunong ka lang kung marunong ka lang manahimik at lumayo kapag sumusobra na siya, malamang sa malamang bababa yung pride ng isang lalaki at hindi niya na muling uulitin pa yung kanyang mga ginagawa sapagkat po pwede kang mawala eh. Hindi kanya kayang tiisin. Hindi niya kayang mawala ang isang babaeng kagaya mo sa kabila ng mga kalokohan niya, sa kabila ng kanyang mga ugaling baluktot.
Okay? Kaya maganda mga kamamay, kung kaya niyong manahimik at lumayo kung sumusobra na siya sa inyong relasyon. So next, kapag hindi mo na siya minamahal at hinahabol ng sobra, yes mga kamamay, hindi kanya kayang tiisin kapag ganyan. Dahil sabi ko nga, pag ang isang lalaki gumawa ng kalokohan at sa halip na maghabol, kayo ay hindi naghabol, lumayo kayo at hindi niyo siya minahal ng sobra. Kasi ang pagmamahal po ng sobra mga kamamay, nakakabobo yan eh. Pag mahal mo ng sobrang isang lalaki, hindi mo na iisipin pa na tumigil at hayaan siya, lumayo at hindi maghabol. Lagi ang gagawin mo, maghabol na maghabol na maghabol dahil mahal mo siya. Okay? Kaya mga girls, kung kaya niyo po na hindi siya mahalin ng sobra, yung tipong mahalin siya, pero wag naman sobra. Yung tipong kapag kayo ay niloko, sinaktan, wag naman kayong maghahabol. Alam niyo naman na kayo yung tama, wala kayong ginawang pagkakamali, siya yung nagloko, bakit kayo pa yung maghahabol? Nag-iisip ba kayo? Mga babae kayo, di ba? Dapat kayong hinahabol. Mga babae kayo, di ba? Dapat kayo ang high value at hindi kayo palagi ang naghahabol. Ang paghahabol, mga kamamay, sign yan ng pagiging low value yung babae. Lalo na kung wala kayong ginagawang mali. Okay lang sana kung kayo yung nagkamali. Pwede kayong maghabol pero huwag pa rin sosobra. Tandaan niyo mga kamamaya, sa isang relasyon, kung inyo pong tinotolerate lahat ng kamalian ng isang lalaki, kayong pahihirapan in the next future. Palalakihin yung ulo ng isang lalaki hanggang sa magkasungay na yung mga yan. Hanggang sa panindigan nila ang kanilang kamalian kahit alam nilang mali ito. Hanggang sa ikaw ang maghabol kahit na alam mong ikaw ang tama, which is mali po yun. Kaya ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo, huwag sobrang magmahal at huwag hahabol kung wala naman kayong ginagawang pagkakamali. Diyan kayo hindi matitiis ng isang lalaki. Sapagkat yung pride ng mga yan sa umpisa lang mataas. Pero sa paglipas ng panahon, kung hindi nyo sila iniintindi, hindi nyo sila binibigyan ng panahon, hindi nyo sila kinukonsinte, bababarin yun at magsisisit babalik sa inyo. Okay? So next, kapag hindi ka na nagpapabaya at nag-aayos ng sarili, yes mga kamamay, kung hindi ka na nagpapabaya sa sarili mo at inaayos mo na ang iyong itsura, ang iyong sarili, malamang sa malamang, hindi ka na niya kayang tiisin sapagkat ang dami ng maaaring mangyari. Kapag tinitiis ka niya, maaaring makahanap ka ng iba, maaaring may bagong magpapansin sa iyo, maaaring may bagong pumorma sa iyo, sige siya. Siya rin yung mawawalan. Lalo pat inaayos mo ng sarili mo after ng pag-no contact rule niya, inaayos mo ng sarili mo, ginandahan mo na. Ginandahan mo na ang kilay mo, di ba? Pinulahan mo na ang labi mo. Nagpupulbo ka na ngayon. Nagpariban ka na. Sigurado ako mga kamamay. Yung mga lalaki dyan na nag-no contact rule tapos sa kabila nun nag-self-improve ka, babalik at babalik yan. Hindi ka niya kayang tiisin. Tapos nagpo-post ka pa sa social media, nakikita niya yung improvement mo. Malamang sa malamang, parang sinisilihan ang puwet ng mga yan na babalik sa inyo. Talagang wala nang mas uuna pa mga kamamay. Kapag ka nag-i-improve ka, nag-aayos ka, hindi mo pinapabayaan ang sarili mo, muling babalik. Muling, alam mo, mararamdaman mo muli ang kanyang pag-ibig. Magiging interesadong muli sa iyo ang isang lalaki. Tandaan nyo yan mga kamamay. Alright? So, hindi kanya matitiis kung nakikita niya na nagiging high value kang muli. Alright? So, next, huwag palaging magparamdam at available. Yes, mga kamamay. Kaya po ang isang lalaki ay natitiis kayo dahil alam niya nandyan lang kayo para sa kanya. Lagi kasing ang kulit-kulit ninyo eh. Diba? Sabi niya nga may gagawin muna siya tapos kayo dire-diretso pa rin ang pagme-message, tawag pa ng tawag, miss call pa ng miss call. Kaya yung iba, pinapatay na yung cellphone tapos iisipin niya, tinitiis kayo ng isang lalaki, nasa inyo rin. Dahil palagi kayo nangungulit, nagpaparamdam, sabi niyang may gagawin siya, kaya pala hindi siya makagawa ng kanyang mga gawain dahil message ka ng message, tawag ka ng tawag, tapos nagagalit ka pa pag hindi ka ni-replyan, di ba? Nasa inyo rin minsan. Kaya paminsan-minsan, huwag muna kayong magparamdam at syempre huwag kayong maging palaging available. Yung pagiging available po ninyo palagi sa isang lalaki, so yan po ay nakakapag-trigger din sa kanya na kayo ay tiisin. Okay, bakit po mga kamamay? Syempre, lagi ka lang nandyan eh. Sabihin ay madali ka lang naman i-access. Okay, hayaan mo na, huwag na natin yung bigyan ng oras. Titiisin ko muna yan dahil isang sabi ko lang naman dyan, sasama ulit yan eh. Saka na lang natin yun isama kapag yung ibang mga taong gusto natin isama sa party, ayaw nang sumama. Last choice na lang natin yung babae na yun, di ba? So, nawawala po yung yung eagerness ng lalaki na napilitin ka, nabigyan ka ng oras para i-invite or something na makasama. So, nagiging free access ka na lang sa kanila. Anytime, pwede kanyang imbitahan, lagi ka lang namang yes ng yes. Pero kung hindi ka palaging available sa kanila,
Okay? So, hindi ka nila matitiis. Lagi ka nilang gagawa ng paraan dahil minsan ka lang nilang makasama, di ba? Pag minsan ka lang nilang makasama, gagawa talaga nilang paraan na makasama ka. Kasi minsan lang eh. Hindi ka palaging available. Isipin ng mga yan na, isama na natin yun. Pilitin nyo na. Dahil minsan lang naman to. Gusto ko lang din silang makasama, di ba? Nagkakaroon siya ng excitement kapag hindi ka laging available sa kanila. So, ilang mga kamamay, mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki sa inyong relasyon. So, for more video and love advice na kagaya na ito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment sa ating mga video ang ginagawa. So, yun lang po. Mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.